Hello guys, kamusta kayo lahat? Hari here from Pinoy Nomads. Ako po ay isang nurse na kasalukuyan nakatira dito sa California. Andito po ang aking misis at may dalawa po akong anak. Sa video na to ay gusto ko pong sagutin yung katanungan ng isa sa mga viewers po natin sa channel natin. So nakita ko nung kanina lang. So tinatanong niya, saan ba mas maganda? Canada or Amerika? Kasi po guys, kami ay tumira ng Canada for 5 years. Mula 2015 to 2020. And then lumipat po kami dito sa Amerika nung kasagsagan ng COVID 2020 hanggang ngayon 2026 na. So 5 taon kami sa Canada, 5 taon din dito sa Amerika. So siguro pwede nang i-compare, no, ang buhay namin, no? Ito ay personal na experience lang siguro. Sagutin ko yung tanong ng ating viewer. So para sa akin ang hirap i-compare at maring hindi siya apples to apples comparison. Kasi unang-una, during that time, magkaiba yung time period. Iba yung 2015 to 2020 and 2020 to 2025. And then, although may similarity yung Canada at saka Amerika, parehong North American countries, pero magkaibang bansa. So gagawin ko po yung best ko para masagot yung tanong na yun, no? So, para sagutin yung tanong na yon ay ang maikling sagot guys ay parehong maganda. At ang Amerika at Canada ay one of the best places to live, no? Lalong-lalo na sa ating mga Filipino. So, very popular yan. So, pinakamaraming mga Pilipino dito sa Amerika na nag-abroad. And napakarami din sa Canada. So very popular destination sa atin yan, mga Pinoy. So yun, pareho maganda. So nasa sa inyo na lang kung saan nyo gusto. Walang itulak kabigin kung makakapunta kayo ng Canada or Amerika. So napakapalad nyo, napakaswerte. So kasi sa parehong bansa ay parehong maayos na mga bansa guys. Nakadepende na lang talaga kung saan talaga kayo settle or kung saan yung, it's a matter of preference kumbaga. So linya ba guys yung mas okay, America or Canada pagdating sa trabaho, sahod, healthcare, immigration at quality of life. So yun, doon tayo mag-focus at yun yung pag-usapan natin. Firstly ay immigration process. Sa immigration process guys, I find it easier na makapasok sa Canada, no? So for example yung Federal Express Entry nila, tapos may mga provincial wide immigration din sila na pathway. May pathway sila sa mga students, tapos skilled workers, ganyan. So pwede mo ring i-petition yung yung family members sa Canada. So mas nauna ako nag-apply sa US after graduation ng nursing. Nag-apply na kaagad ako, pero hindi ako naabutan ako ng retrogression. So ngayon retrogression na naman. Kaya ang tagal. So I decided na pumunta muna ng Canada. So kayo nag-Canada. So, kaya para sa akin, kung gusto mong makaalis ka agad, makapag-abroad agad, Canada. And that was before, no? I'm not sure right now. Pero, in general, mas madaling makapasok ng Canada compared sa US. And based din yun sa experience ko. So, kaya maraming mga nurses na mga naabutan ng retrogression before, nag-Canada muna. And then, marami na rin mga nurses ngayon na from Canada lumipat dito sa US. So, immigration process, mas madali ang Canada in my opinion and sa mga na-observe ko din.
Okay guys, pagdating naman sa trabaho at saka sa sahod, ano yung mas maganda? So personally, para sa akin ay mas maganda yung mas mataas at saka mas maganda yung job opportunities dito sa Amerika compared nung nasa Canada kami. So usually dito sa Amerika mas mataas yung sahod ng mga nurses, doctors, yung basta sa healthcare in general, IT, mga ganyan, tapos engineering, at saka mas maraming job opportunities kukumpara mo sa sa Canada kasi mas mababa at saka mas kakaunti yung job opportunities kasi mas less yung mga big or mga giant companies doon compared mo dito sa sa Amerika. So kung gusto mo talaga ng mas maginhawang buhay, money wise, ay dito sa Amerika talaga mas better opportunities. So yun yung based sa experience din ganun sa amin, no. So we're better off financially dito sa Amerika, guys. Okay guys, so pagdating naman sa healthcare, Canada has universal healthcare. Compared dito sa US, kailangan meron kang insurance kasi private, ang private yung karamihang mga dito, hospitals tsaka mga doctors. So pagka permanent resident ka tsaka citizen ka ng Canada, so you're not gonna worry about your healthcare anymore, no, kasi libre siya, no. Maliban na lang sa gamot, no. So usually 80-20 kung meron kang insurance na maganda-ganda din, or kailangan mo rin ng insurance from your employer. So babayaran ng insurance ay 80%, 20% yung babayaran mo. Parang ganun yung sa amin dati sa company namin sa Canada. So dito naman kailangan may insurance ka. Usually pag may full-time job ka naman, for example ako registered nurse sa hospital, maganda yung insurance system namin. So pero yun, may out of pocket ka pa rin. So sabi nila masyadong matagal yung waiting time sa Canada. For example, yung mga surgeries, so matagal bago ka makita ng doktor kasi yun nga, free yung healthcare, tapos kung maraming nag-a-avail ay mabagal. Kaya maraming mga Canadians, lalo na yung mga may pera, so dito sila nagpapagamot sa Amerika. So healthcare, nasa sa inyo na lang yun, guys, kung ano yung mas the best para sa inyo. Marami yung gusto yung universal healthcare na katulad sa sa Canada. Yung iba naman gusto dito sa Amerika kasi nga hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Talagang kung may insurance ka or gagamutin ka at may available na mga doctors at mga facilities right away. So pero marami naman nagsasabi sa sobrang mahal ng health insurance dito or ng healthcare dito sa Amerika ay pag nagkasakit ka ay talagang bangkarote ka, mababankrupt ka. So depende yan kung may insurance ka or kung matino yung insurance mo or maganda yung insurance mo or hindi. So far for the nurses okay naman, no. So dito sa US. So pero in general mas may advantage daw yung healthcare system sa Canada. That's what I heard. Okay guys, so pagdating naman sa cost of living ay mahal ang Canada, lalong-lalo na sa Toronto, at saka sa Vancouver. So sa ibang mga areas mas lesser, mas cheaper. Pero yun, lesser din yung opportunities. So dito naman, ganun din dito sa sa US, napakalaki ng Amerika. So may mga mabababang cost of living but lesser opportunities. At mayroon din namang mga higher cost of living na mga states or cities. For example, dito sa amin, nandito kami sa California, pinakamataas halos na
ano no, na cost of living na state sa Amerika. Mataas ang housing, yung healthcare, yung bilihin, yung gas sobrang mahal, electricity, ganyan. So yun, pero may options ka na wag ditong tumira. So may mga ibang mga states, for example Texas, Florida, iba pang mga ano no, na mga mas lesser na mga states na ano. Ganon din sa Canada, may mga provinces din na mas mababa yung cost of living. Pero in general, halos yung cost of living ay mas sabi kong tabla, depende. So parehong mataas ang cost of living, lalo na ngayon, inflation is real guys. Lahat nagtaasan. Pag pumunta ka sa groceries nung 2020 compared mo ngayong 2025, 2026, magugulat ka, halos doble yung price, or yung iba triple pa nga siguro. So yun, kaya cost of living wise ay depende kung saan ka nakatira sa states or sa Canada guys. Alright guys, pagdating naman sa climate or klima, syempre para sa akin mas the best yung climate dito sa California, no? US in general mas mainit, warmer yung weather. So mas patok sa ating mga Pilipino, lalo na kung hindi ka sanay sa sobrang lamig, lalo na pagka nagkakaedad ka na. So sa Canada kasi ay malamig, sobrang lamig, 6 months halos yung ano, lalo na nung nasa Alberta kami ay almost 6 months, o yung ibang lugar pa sa bandang north ay umabot ng 8 months yung taglamig. So yeah, para sa akin mas okay dito sa Amerika ang climate. So kaya maraming lumilipat from Canada to US. Yung iba nagiging tawag nila snowbirds. So yun yung plano sana namin before, 6 months sa Canada, 6 months dito working as a travel nurse. So pero eventually ang hirap ng ganun, no, dalawang lugar yung anuhin mo. So mas better na lang na mag-settle muna sa isang lugar, and then we'll see in the future kung ano mangyayari. So climate wise para sa akin mas the best ang Amerika pa rin guys. Family life and culture naman, para sa akin mas the best mag-raise ng family sa Canada. Ito personal lang, no. So based doon sa mga napuntahan naming lugar dito sa US and sa natirahan din namin sa sa Canada for 5 years. So masasabi kong mas tahimik, mas hindi ka takot, mas maganda yung environment ng mga bata sa Canada. So yung mga anak ko ganun, mas pagtatanungin mo, mas gusto nila yung environment sa Canada kasi mas tahimik. And hindi ka matatakot nga na may mga magugulo, mga ganyan, lalo na sa mga schools. Dito sa Canada nauso yung mga school shootings, ganyan. So parang wala akong narinig na ganoon sa Canada, no. Dito lang yan sa karamihan. Sa US may mga lugar ditong ganoon. Culture wise, mas gusto ko guys yung Canadian culture, no. So, yung pagiging polite, honesty, and yung low profile. Ang American culture kasi medyo ibang kultura. Although marami namang mababait dito talaga din, no. So depende na lang. So may mga arrogante din, proud Americans na wala sa lugar. Sabi nila mas racist daw ang mga Amerikano. I'm not sure. Pero sa work, mas mababait pa rin talaga yung mga Canadian, no. So pero based lang yun sa experience guys, at sa mga naririnig ko sa iba. Pero siyempre iba-iba naman din tayo, at saka adaptations guys. So pero family life and culture, masasabi kong mas okay yung Canada to raise a family, ganyan. And then yung environment mo
ay mas tahimik at mas peaceful, and then mas mababait in general yung mga tao sa Canada. I'm not sure lang ngayon, no? At saka I'm not sure din sa mga big cities doon, no? Kasi hindi naman kami nakatira sa mga big cities. Ang natira lang namin pinakamalaking city ay Edmonton at for a couple of months, pero yeah, okay naman, walang problema sa Edmonton. Okay guys, so yun, kung gusto mo mas madaling immigration process, mas tahimik na buhay, free healthcare, ay piliin mo syempre Canada, di ba? So ngayon, kung gusto mo mas mataas na sahod, mas better opportunities lalo na sa mga nurses, tapos mas fast paced na buhay, ay yeah, US ang the best para sa akin. So yun lang guys, thank you so much for watching. Bye, God bless everyone.